as we start our fellowship this morning. And then, ako lang gihangyo ang tanan no, ang katong naa sa luyo, especially mga batanon, way mga anak, pwede bang muabanti ta, mga young people, mga feeling young, pwede bang abanti ta gamay, anita sa atubangan, kay para kung naay awahi nga maabot, diretso na lang sila sa luyo. Pero kung katong mga naibata, okay ra mo dara sa luyo. So mga youth, naapay bakante sa atubangan, sige. Alright, so akong gihangyo ang tanan no, let's all stand as we start our fellowship and worship diha sa tong buhi nga Dios. God is good mga igsoon. God is good. And all the time. Amen. Maayo gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon no. Kay naagud ta diri karon, so let's give the best for the Lord. Let's give the best worship. Kung naaman dari ka nato karon nga maybe wala pa gitubag sa Ginoo atong mga pag-ampo, but dili na makapababag sa ato sa atong pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. O katupong mga natubag ang mga pag-ampo, all the more nga kita magpasalamat diha sa atong buhi nga Dios. Amen. So, akong gi-encourage siyang matag-usan no. Ako dyan ginabalik-balik nga atong tagaan og lugar ang Ginoo sa tong kasing-kasing. And let's open our hearts and let us be willing to accept the Lord, the presence of the Lord. Let us be willing nga mabati nato ang iyahang presensya karon kabuntagon. No? As we worship the Lord this morning, just open your hearts. Just surrender everything to the Lord mga igsoon. Mga kapakyasan na may mga nabuhat nga bati, just surrender. Just pray to the Lord and just say sorry to the Lord this morning mga igsoon. Kaya nga itong Ginoo dili bungol, dili siya buta, nakakita siya sa itong mga kinahanglan mga igsoon. Heavenly Father, Lord Jesus, thank you Holy Spirit for this morning. Thank you for your presence, Holy Spirit. Lord, your presence is heaven, Ginoo. Your presence is heaven to us, Lord God. Lord, we just want to masinati ang imuhang presensya karon nga kabuntagon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Pour out your presence in this place, Ginoo. We just wanted to glorify and exalt your name, Ginoo. We just wanted to exalt the name of Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, it's all about you, Ginoo. It's not about us, but it's all about you, Lord God. We worship you, we praise you for who you are, not because of what we have, but because of who you are in our lives, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Oh, Holy Spirit, have your way, Jesus. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord Jesus. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord Jesus. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord Jesus. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Yes, Jesus, your presence, Lord. More of you, Lord. Yes, Jesus. Holy Spirit. More of you, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord Jesus. Your presence, Lord. Yes, Jesus, it's all about you, Lord. It's all about you. Yes, ato ang tagaagmasipang pakpak atong buhay nga Dios. Hallelujah. I know mga igsoon na andam nakaayuta nga modaig sa tong buhay nga Dios karong kabuntagon. Mo nang dili nato sayangan ang atuang mga kamot nga paghatag og pakpak diha sa tong buhay nga Dios. And as we sing this song, Lord, you are good, for you are good every day sa mong kinabuhi. Hallelujah! Yes, Lord!
Smile naman mga igsoon. Today is the day. And today is a celebration. Yes, Lord. Here I am. I've come to find you. Yes, Lord. Here I am to see your grace. To bring to you an offering. I have to ask myself one thing. Now how can I do anything but praise? I praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Yes, all we want is to praise you, Jesus. Hallelujah. Here I am. I've come to thank you. Yes, Lord. Here I am. A life you've changed. Because you gave your life for me. You crucified your son for me. Now how can I do anything but praise? I praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. Yes, you are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Oh, oh. Yes. Hallelujah. Come on, church. Nagana itong bakbak atong buhay nga Diyos. He is holy and He is alive. You are the Holy One. You are the living Word. You are, yes, the center of my focus. Jesus, you are the Son of God. You are the solid rock. You are, yes, the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. You are miraculous. You are supernatural. You, let's declare, the center of my focus. You are all powerful. You are all powerful. You are so wonderful. Yes, you are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you.
It's all about you, Jesus. Let's declare mga igsoon, miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are, yes, the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Lord, we will continue to worship you this morning, Lord God. Lord, kita ka Ginoo nga kaming tanan gipaningot, Lord God. But Lord, it is worthy. It is worth it, Ginoo. Worth it ra gyud kaayo, Lord God, nga modaig diha kanimo. Bahala gipaningot nami, Lord God. Lord, in your name there is freedom, Ginoo. In your name there is kabag-uhan na ay kadaugan, Lord God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Let's just continue to worship the Lord this morning, mga igsoon. Despite sa kainit, just let it be. Just focus. Focus to our Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord, you are worthy sa mga pagdahig, Lord God. Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. We worship you. Ikaw ang pulong, sukat sa sinugdanan, o kanimo namugna ang tanan, niabot ang kahayag, o kanako nagdaan, imong trono gibiyaan, aron ako ang kalagan, dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabag-uhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. Ikaw ang pulong, sukat sa sinugdanan, o kanimo
Lamog na ang tanan, niabot ang kahayag, o kanako nagdaan. Imong trono gibiyaan, aron ako ang kaplagan. Dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. Yes, Lord. Kung ikaw bidawan, salib kaniya, at agad kagahong, ano kang anak sa Diyos. Kung ako bidawan, salib kaniya, adun ako'y gahong, kaya ko anak sa Diyos. Bidawan, salib kaniya, aduna tay gahong, kakita anak sa Diyos. Kung kita mudawan, salib kaniya, aduna tay gahong, kakita anak sa Diyos. Kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. Ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa
tanang pagdaig, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan, imo ang tanan, imo ang tanang pagdaig, imo ang dungo, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan, imo ang tanan, imo ang tanang pagdaig, yes Lord, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Iya ang tanan, Jesus. Just our voices, mga igsoon. Let's declare this song. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Sa makausap pa, mga igsoon. Imo ang tanang pagdaig, yes Lord, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. All glory and honor, Lord, belongs to you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ginoong Diyos, among kang gipasalamatan o gipasidunggan karon ang kapuntagon. Among gitagamtam ang imong kaayo sa among kinabuhi karon. Matagusan namo, Ginoong Dios, padayon nga nagapaubos karon diha sa imong atubangan. Amahan, nakita nimo Lord ang sulod sa among kasing-kasing. Lakip ang naa sa among una-una. Pero Lord, nini nga mao nga moment, among gihalad kanimo, among mga huna-huna o kasing-kasing diha kanimo. Salamat nga ang among mga huna-huna o kasing-kasing karon totally makafocus diha kanimo, Ginoo. Among gideklarar ang imong lordship ug ang imong kingship, Lord, ani nga dapit, Ginoo. Sa among panimbahon karon, Ginoong Hesus, among gibayaw ang imong ngalan ani nga dapit, ani nga panagtigom, Ginoo. Ug among gitugutan, Lord, nga ang imong presensya, Ginoo, mabati sa matag usa nga naa karon. Nga Lord, ang imong presensya maghatag og kaayuhan, maghatag og kalipay, kalinaw, gugma, pagkamatarong og pagkabalaan, Ginoo. Salamat o Dios nga ang tanang naa namo, Lord, nga dili makapahimaya kanimo. Lininggot luag, Ginoo, among gisurrender kanimo ang tanan. Salamat kaayo nga kutob sa naa karon ani nga dapit imong i-captured, Lord, sa imong presensya, Ginoo. Captured by you, all of us nga naa karon, Ginoong Dios. Salamat kaayo, among i-commit o gi-entrust kanimo ang among pagsimba kanimo karon. And Lord, let your kingdom come and let your will be done. Thank you in Jesus' name. Amen og amen og amen. Pakpatan nato ang Ginoo.
Hallelujah. Praise God. Okay. So, mayong buntag sa atong tanan, pwede ba ito ang tapikon o lingion atong katupad, igna maayong buntag igsoon o happy Sunday. Okay, sige, tapika, igna igsoon, maayong buntag o happy Sunday. Okay na, nalipay na sabko nga nagkauban ta karon sa pagsimba sa Ginoo. Amen? So mga igsoon, kung naamay usa nga nalipay karon ang Ginoo tungod kay naa ka, nihatag kag panahon niya no sa pagsimba kaniya niini nga mao nga oras. Tungod kay sa atong nasod sa Pilipinas, ang adlaw nga Domingo mao ni ang usa nga gitawag sa atong nasod sa Pilipinas og adlaw nga igpapahulay, adlaw para sa Ginoo. That's why kasagaran sa mga company sarado gid sila pag Domingo kay ani nga panahon kani nga panahon para sa Ginoo. Amen. Nalipay ba ka nga naa ka karon? Amen. Salamat inyong panagway. Nakita nako nga malipayon no, ilabi na tong mga kandidato nga inyong kilabanan nga nidaog. Okay, murag malipayon. Salamat sa Ginoo. Di katupong wa nakadaog, ayaw kabalaka kay ato man ang gipray sa Ginoo. I believe no, daghan nga mga Kristohanon before ni abot ang eleksyon nagampo ta nga Lord ang makalingkod kanang imong kabubuton Ginoo. Nga dili makaapil-apil ang kaaway. Then last Friday nagpray na pud ta, Lord, nakalinaan na magini daog Ginoo. Kutob sa napili Ginoo among gihalad sila kanimo. Nga nining tibuok Ginoo Lord God Lord nga panahon nga sila ang imong gitugutan nga mulingkod Ginoo sa pag-lead sa among nasod sa Pilipinas, no? Sumala sa posisyon nga imong giatag, nagampo mi Ginoo nga mo intervene ka sa ilang kinabuhi. Amen. Ang ato ra gyung mahimo mao ang pag-ampo, no? Kay wa naman kita laing mahimo, pag-ampo ra gyud ang atong mahimo, manawag ta sa Ginoo, surrender nato sa Ginoo nga ang Dios maoy matuman sa iyahang unsay iyang kabubuton. Amen. So matag usa nga na karon welcome o salamat sa uban nga nakabalik na gikan sa probinsya. Tungod kay human nagbotar, welcome. O kung na may mga new, first time karon, no? New nato nga igsuon nga nakauban karon, welcome sa atong mga bisita, no? From Mindanao, Tanan, o where asa man kagikan nga first time nimo karon, or maybe dili nimo first time but nakabisita na pud karon, welcome ani nga dapit aron sa pagsimba sa Ginoo. Amen. Nalipay ba mo karon nga nakahatag mo panahon sa Ginoo? Amen. Nalipay, nabati na ako sulod sa akong kasing-kasing, lipay kayo ang Ginoo karon nga naata. Nagkayusa ta para pagsimba sa Ginoo. Okay? So dito maglangan adto ta karon sa hisgot sa pulong sa Ginoo nga maoy pagkaon sa atong espiritu, no? So si Jesus mismo ingon siya, di kita mabuhi sa panlamang. No, di kita mabuhi sa kalibutanong pagkaon lamang kundili nang inahanglan kitag pulong sa Ginoo. So karon ang kabuntagon adto ta sa pag-isgot, pagkaon sa pulong sa Ginoo. Muni ang message nga atong isgutan karon. What do you really fight in life? So kani muni atong isgutan karon. What do you really fight in life? Unsa man imong gipakigbisugan sa imong kinabuhi samtang naa kaaning kalibutana? Try daw og check imong kaugalingon karon. Unsa man imong gina-fight matag adlaw sa imong kinabuhi? Kay kanang atong gi-fight matag adlaw mauna ang pinakaimportante sa atong kinabuhi. So karon, I don't know anong kani ang kalit nga giistorya sa Ginoo sa kuha while gabasa ko gahapon. Actually na ako'y message na nga gi-prepare. No, na ako'y wa pa na ako na kompleto pero naa na ako'y sa akong kasing-kasing possible kani akong iwali. Kay last Sunday di man ako'y nagwali, Pastora Arlene man. But gahapon sa diha nga nagaampo ko, dahil nagbasa ko sa pulong sa Ginoo, nagbasa ko kani ang nitatak sa akong kasing-kasing. Og to the point nga naagyoy mas bugat nga pagbati og sa akong huna-una nga kani atong message karon. So ang atong message karon is mauni ang pangutana, what do you really fight in life? Unsa man imong gina-fight sa imong pagkinabuhi aning kalibutana? Kay kanang sa kong giingon, kanang imong pinakagi-fight
adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, maunay pinakabililhon sa imong kinabuhi. Na the moment nga maapektuhan gay na, apektuhan gyud ang imuhang pagbati, ang imong panghuna. Ma-disturb yug ka kung kanang imong gi-fight, maapektuhan na. So karon makita nato unsa man gyud ang atong pinaka-gi-fight sa atong pagkinabuhi aning kaliputana. Let's move on, please. Naay warning sa scriptures, ingon siya sa Romans 14:7, for none of us lives to himself, and no one dies to himself. So mauni ang usa, 7, 8, and 9, mauni ang gihatag sa Ginoo nako gahapon sa diha nagbasa ko. So una natong isgutan ang 7. Ingon siya, for none of us lives to himself, and no one dies to himself. Ato daw i-check atong kaugalingon karon. Kay mao man ni ang warning sa pulong sa Ginoo. Ingon siya, walay bisan usa nga mabuhi nga para lang sa iyang kaugalingon. Pero kung imong tan-ahon ang imong pagkinabuhi, kasagaran ng atong focus sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi ang atong kaugalingon. But si Paul, nga gi-empowered sa balaang espiritu, ingon siya, no one of us lives to himself. That's why sometimes, makita nato atong pagkinabuhi, we are so disturbed, discouraged, daghan kay tag mga, di ta ka, gubot samok atong kinabuhi, because one thing, nga ang atong pinaka-focus sa atong pagkinabuhi is ang ato di ay kaugalingon. Amen? Kabantay ka, hilabti ng imong kaugalingon. Di ba makain ka, ba makatilaw yung kakinsa ko. Kaya nga ito rin focus ang atong kaugalingon. So balik ta, si Paul, very known, o kitang tanan, we acknowledge that Paul is a truly a servant of God. O kabaluta nga tanan niya nga sulat, dili lang na iya-iya, kundili ang balaang espiritu naga-empower o nagagiya kaniya. O gingon siya, walay bisan usa nga mabuhi lang para sa iyang kaugalingon. O mauni ang grabing pag-struck sa akong kasing-kasing kahapon after my prayer time, then after that, nagbasa ko sa pulong sa Ginoo. Mauni ang grabing nag-impact sa akong kasing-kasing. Kay kung tinuod lang nga wata na buhi para sa atong kaugalingon, si Paul, like him, siya man ato ang gimodel, usa nga model nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. To the point nga si Paul, kay ingon siya nga wa siya nabuhi para siyang kaugalingon. Muna ingon siya, I die daily. The life that I now live, matod pa is, dili na siya. But in siya, si Christ na ang nabuhi para nako. Muna ingon, another thing nga ingon, for me to live, asa no? For me to live is Christ, and to die is gain. Yan ang nakasulti si Paul, ana nga butang. Yun siya kay para na ako, ang kinabuhi, mao si Kristo. Kanang nga word, para na ako ang kinabuhi, mao si Kristo. Kinsa na gitawag ni Paul og pinakakinabuhi niya, si Kristo. Munang ingon siya, that's why, ang kamatayon, maghatag na ako dakong kadaugan. Nga nung nakasulti si Paul, ana, because one thing is, wala na siya nabuhi para sa iyang kaugalingon, kundili para na kang Kristo. That's why usahay nga nung ang mga Christian usahay na ay mga backslider, may mo natang lukewarm sa atong response sa Ginoo because wa nato nasabtan. Wa nato nakuha nga dapat ang atong kinabuhi mauna si Kristo. Why? Because the truth is, kitang tanan, ingon ang Bible, we are marching towards hell. Kitang tanan, nagmarcha na ta paingon sa impyerno. Ang atong kinabuhi, wa nagibati, wa nagipulos, wa nagihinungdan because ang atong kinabuhi, ihulog na gyud sa impyerno. Pero unsay gibuhat, gipadayag sa Dios ang iyang grabing gugma nga rika nato. Ngayon ang pulong sa Ginoo nga samtang makasasala pata, namatay siya alang kanato. Munang ingon siya sa 1 Corinthians 6, ingon siya, munang dili na kamoy tag-iya sa inyong kaugalingon, kay gipalit ko na kamog mahal. Ang Ginoo na si Kristo na ang tag-iya nato. But ang pangutana,
Gifight ba nato si Christ sa atong kinabuhi? Or ang atong gina-fight ang atong kaugalingon? Muni ang message ni Lord gahapon sa diha nga nagdevotion ko. O gusto po sa Ginoo nga mo'y ato ang iskutan karon. For none of us lives to himself. Try daw og check imong kaugalingon karon. Pangpara kang kinsa man gyud ka nabuhi. Usaharan may ngunta para sa atong kaugalingon. Usahay may ngunta para sa Ginoo, pero usahay taman lang sa atong dila. Wala nakaabot sa atong kasing-kasing. That's why ganina sa nagtanaw ko sa Facebook. Nag-share ang bana o ang papa atong namatay nga Christian sa Pampanga nga naka-experience og car accident. Namatay iyang asawa, namatay iyang anak. Sa diha nga usa sa atong igsuon nag-share siya. Iyahang basta usapod siya dito nga ihapot to dito nga iyahang nag-like ba siya ato. Kita na ako dito nga namatay iyang asawa, namatay iyang anak, pero nakasabot siya. To the point nga wala na siya naghilak na share, but in the beginning, of course, grabe na akong hilak. Sakitan ko. Pero hangtod nga nasabtan niya, nga akong kinabuhi para mandiay ni sa Ginoo. Wala gitay hold sa sa atong mga hinigugmaaning kalibutana. Nahanay panahon na apoy panahon, mawala sila. But one thing nga atong i-focus is, dapat si Christ sa atong kinabuhi. Nasabtan niya mo na nga grabe. Hangyo siya, pastor, na apa ko'y laing i-share. No? Taas-taas siya ang pagbarog dito sa haya sa iyahang pamilya. Grabe ka, bold siya nga nag-share. Kay iyang nasabtan, nga ang pinaka-importante siyang kinabuhi, mao si Kristo. That's why the moment niya niabot na nga tragedy, in the beginning, sakit daw kaayo, pero nasabtan niya, no? Ang atong kinabuhi, hinulaman lang ni. Muabot ang panahon nga bawion ni. Og di takapugong kung kanus anak bawion sa Ginoo. Ang ato lang is pag-andam sa atong kaugalingon. So again, first pa lang, none of us lives to himself. Pagdili gani nato ni maaplikar sa atong kinabuhi, from time to time, we experience grabing struggles. We battle a lot of things nga dili dapat nato, nga dili ta dapat maapektuhan. Kaya nga atong focus, usahay ato laging kaugalingon. Insya, no one dies. Dili po ta magpakamatay para lang sa atong kaugalingon. Tanan, balik ta sa Ginoo. Mabuhi ta para sa Ginoo, magpakamatay ta para sa Ginoo. Mauna ang gustong ipaabot ni Paul sa mga Kristohanon sa Roma. Nga, ng imong tan-awon, according sa history, nga wala gid ay mismo si Paul nakaabot sa Roma. Dili gid siya ang nagplant sa church sa Roma. According sa study daw sa mga Bible scholar, sa theology, nga someone mo'y nagplant kay pag-abot ni Paul, nahimugso na ang church sa Roma. Pero siya ang gigamit sa Ginoo paglikon, pagpasabot og dugang mahitungod sa kaluwasan. Ug usa nga iyang gisulti niya, gisulti ni Paul sa mga Kristohanon sa Roma, dili ta mabuhi para lang sa atong kaugalingon. Ug dili ta magpakamatay para lang sa atong kaugalingon. Mubalik ta ngadto sa Ginoo. Amen? Tapi kakaron imuhang katupad ingna, para asa man ang imong pagkinabuhi aning kalibutana. Para ra ba gyud sa imong kaugalingon? Kay si Paul nag-encourage siya, dapat para sa Ginoo. Kay kung para sa atong kaugalingon, that's why many moments, many times sa atong kinabuhi, we are so affected sa lain-lain nga mga niabot nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Kaya ang ato di ay pagkinabuhi para sa atong kaugalingon, dili para sa Ginoo. Amen? Ako ang unang gipasabot gahapon sa Ginoo, ani nga message. Og dili ta magpakamatay lang para sa atong kaugalingon. Kay daghan kay mga tao kapakamatay para sa kaugalingon. No? Minsan over my dead body, na mga quote nga ingon ana, over my dead body. Tungod kay naa kay gipaglaban sa imong kinabuhi. Pero ang imo dayon kaugalingon. So karon i-check imong kaugalingon. Unsa magi imong gipakiglaban sa imong kinabuhi samtang naa kaning kalibutana. Kay kung ang imo ganing kaugalingon mo experience kag
daghang struggle sa imong kinabuhi. Pero kung imong i-fight ang Ginoo, matag adlaw, Lord, kada adlaw, paningkamutan ako, Lord, makalakaw ko sa imong kabubuton. Makadungog ko sa imong instruction. Kay kung ingon ana atong pagkinabuhi, mahimutang sama ni Paul. Why ka struggle siyang kinabuhi? Siya kamatayon, ginansya na para nako. Dili na ako ang nabuhi sa akong kaugalingon, kundi si Kristo na nga nagpakamatay og nahigugma nako. Grabe iyang understanding about sa mga butang nga espirituhanon. Kumusta imong pagpangalagad sa Ginoo karon, nag-struggle pa ba ka? The reason nga nung nag-struggle pa ka, it is because ang imong focus, ang imong gipaglaban, ang imong kaugalingon. Dili gyud ang Ginoo nga imong gialakaran. Para masabtan nato usbon ko, si Jesus ingon siya, gipalit na taniya. Dili na kitay tag-iya sa atong kaugalingon. Siya na nga namatay sa krus. Ang iyang gibayad, dili millions. Like, pag-open ako, aron nga, nilabay nga adlaw, no? Top 10 nga pinakadagkong gasto sa eleksyon. Di lang milyon. Na ay ni gasto bilyon. Wow, grabe yan. Grabe kadagkong gasto. Bilyon ilang gasto. Para lang yun mo daog. Diba? Pero ang gibayad sa Ginoo, dili bilyon, dili trilyon, kundili ang iyang kinabuhi. Para maangkon ta niya. Para masabda nato, okay, Lord, dili kwarta imong gibayad, kinabuhi imong gihatag. Therefore, ako pong ibalik nimo kinabuhi pon. Tapi ka imuhang abaga karon ing na imo na bang gihatag imong kinabuhi para sa Ginoo. Kanang imong kaugalingon mo tapi ka ing na imo na bang gihatag imong kaugalingon para sa Ginoo. Kung masabta nato na igsuon ko lami mga lagad sa Ginoo, dili ka maapektuhan og daghan nga mga negative nga situation nga mo arise sa atong mga kinabuhi. Because mao gini ang kamatuoran, we are living in the fallen world, and the Bible said for the whole world is under the dominion of the evil one. So it means daghang bati from time to time nga mo arise sa atong kinabuhi. Pero kung nasabtan nimo, dili ka maapektuhan. You can continue to pursue sa imong pag-serve sa Ginoo with all of your heart. Ngayon ka, over my dead body, my life is for the Lord. Amen? Pakpakan sa nato ang Ginoo karon nakabuntagon. Hallelujah. Another warning, 2 Timothy 3:1-5. Very familiar naman ng atong gisgutan karon, but kani ang gusto sa Dios nga i-remind nato para ma-refresh ang atong panghuna-huna. Verse 1, but know this, that in the last days, perilous times will come. So ingon siya, in the last days. O kitang tanan, kabalo na ta kanusan ang last days. Kanusan nagsugod ang last days. Nga propesya dito sa Book of Joel. Nga ingon sa Book of Joel, in the last days, I pour out my spirit to all flesh. Kaya in the Old Testament, ang gigamhan, gigamhan sa balang espiritu ang mga leader lang. Pero ingon siya, nagpropesya sa Joel, but in the last days, I will pour out my spirit to all flesh. Kano sa mo abot ang last days, sadyang i-pour out na sa Diyos ang iyang espiritu to all flesh. Kano sa na nahitabo? Sa Book of Acts. So it means, nag-start ang last days sa Book of Acts. O pila naman katuig nilabay? 2,000 kapin nga nilabay na. Katuigan. 2,000 years kapin na ang nilabay nga niabot ang last days. O ingon siya, but know this, that in the last days, perilous times will come. Moabot ang panahon nga, moabot ang lisod nga panahon. Unsa nang lisod nga panahon? Ang mga tao. Muna ni ang lisod nga panahon, ang mga tao, lisod nang pasabton. Lisod nang, na sila yung mga kinaiya. Ingon siya dere, please click. For men will be lovers of themselves. Moabot ang panahon nga, ang mga tao, ang ilar yung gihigugma ilang kaugalingon. Kabantay ka? Sa tawag? Selfishness. Selfish. Muna atong kaugaling, muna usang nag-warning ngayon siya in the last days, kanusa ang last days? Book of Acts. Kanusa nahitabo ang Book of Acts? 2,000 years ago na nga nilabay. So 2,000 years ago nga nilabay, ingon ang Diyos, mauni ang mahitabo sa mga tao sa kalibutan nga ang ilang higugmaon, ang ilarang kaugalingon. Kalimtan na nila ang sakripisyo nga gibuhat sa Ginoo. Di na nila ma-value ang pagpangalagad sa Ginoo. Lovers of themselves. Next,
lovers of money. Bahalag way Ginoo basta daghang kwarta. Diba? Daghan kay it doesn't mean nga tungod kay daghan may kwarta di ili na buot pasabot. Ang ipasabot ba nga ang imong focus, ang imong pinakabililhon kwarta og wa nay value ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di na nimo mabuhat ang mission nimo nga gihatag sa Ginoo. I know matag-o sa nato musugot tag sa dili naa kay mission, naa kay assignment, naa tay gift nga gihatag ang Ginoo. Kada usa tao, kada usa ka tawo nga nadawat ni Jesus Christ, nakabaton og kaluwasan, naa kay grasa nga gihatag sa Ginoo, and one day paninglon ka ana sa Ginoo. Ako kang gitaga gift ug mao ni imong gift. Imong pa nang gi-invest samtang buhi pa ka. Imo pa nang gi-invest or wala na invest because of money. Daghan kay mga tao karon sa kalibutan, way lami para sila ang Ginoo. Kaya ang ilang pinakabililhon ang kwarta. Lovers of money. Sunod, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. No. Mga anak, wa na'y pagtahod sa mga ginikanan. Mga anak ka na akaron, pwede ba mo maingon amen? Mga young people, murag muluya man. Tanang young people, ina amen. Amen. Mga young people, balik ta, unsa ka importante ang pagtahod sa inyong ginikanan. Kay gipropesiya na, moabot ang panahon, nga mulihok ang espiritu sa kaaway, aron ang mga bata, no, mga anak, wa na'y pagtahod sa ilang ginikanan. Sayon-sayono na lang tubagon ang ilang ginikanan. Munang kung nakatubag man ka, karon pag hinulsol na. Nitubag ka, unya, sayo prabagyog ka. Gipadlong rang ka, gitudluan rang ka, gipainumduman rang ka, ikaw pa'y nasuko pag maayo. Disobedient to parents. Sunod, unthankful. Di na makapasalamat sa ginikanan. Unholy. Wa na'y pagkabalaan. Kristohanon pero way pagkabalaan. Tapi ka daw imuhang kaugalingon, ina kumusta man ko karon. Kristohanon pero nawala ang pagkabalaan. Kaya nga atong pagkabalaan, dili na ato ang kaugalingon nga kusog. Impartition na sa Ginoo. Unsay pagkabalaan, dili perfect. Kayo sahay, sabtan, pagbalaan gani perfect. Dili perfect, si Jesus lang perfect. Pero ang pagkabalaan is, mauni, wala ka nagkinabuhi sa imo lang kagustuhan. Kung dili, every moment masipyat ka, makahinaaday Holy Spirit, yung mo remind mo. Kay gahatag, mangkag panahon, sige no, sayop to, di tumao mo, itong hilak-hilak na yung ka, Lord, pasaylo ako. Nakorek imong kinabuhi. Kay wala yung perfect nga naakaroon. Tapi ka na imong katupad. Pangutan imong katupad, ina perfect ba ka? Ingna imong katupad, parihas rata, dili ta perfect. Pero gitudluan ta, gisugo ta magkinabuhi sa balaan. Unsa gay pagkabalaan, agad nunay ta nagpatakod sa Ginoo. Lord, na ako'y mga kapakyasan, na ako'y mga pagkulang. Pero kabalo kang mo acknowledge, Lord, sayop lagi ko, Lord, sayop ko. Pasaylo ako. Kabalo kay nulsol gaduol sa Ginoo. Wala gasalig sa kaugalingon. Muna ingon si Paul, do not be confident with your flesh. Ayog saligan ang imong unod kay imong unod. Dili gina masaligan, no? Atong unod. So, unholy. Kristohanon, pero daghan na gidaladala. Kanus apa na? Sa nakabulan, sa nakatuig, 50 na, 20 na katuig. Nakagidaladala. Why? Anong wa kakagawas niya? Wa na consume sa holy fire. Kay wa kay taas nga time sa pagbabad sa presensya sa Ginoo. You cannot escape from that situation without the power of God nga mukunsad sa imong kinabuhi. Di kita kahigawas. Kinahanglan tang Lord, cry out ta sa Ginoo. Kay kapuson kita ana, ulipunon ta ana nga mga stronghold. Pag di ka mo cry out sa presensya sa Ginoo. Kay unloving, sunod, unforgiving. Tapi kay imong katupad ing na siguro wa diha napasaylo na nimo tanan. Sige, tapi kay sa imong katupad ing na klaruhan na diha napasaylo na magid nimo ang tanan. No? Klaruhan na.
unforgiving. Unsay sunod? Slanderers. Unsa na slanderers? Grabe. Pap, pap, pap. No. Armalite. No, kanang way pugong-pugong sa pag-istorya, bahalag unsa na. Sunod, without self-control. Wa nay pugong-pugong sa kaugalingon. Wa nay pugong, di na kabalong mo pugong sa kaugalingon. Tapi kay mong katupad ing na practice tag pugong sa kaugalingon ubang sa tabang sa Ginoo. No? Without self. Sunod, brutal. Kabantay ka karon, grabe. Mutanaw ka, no, sa Facebook, magsakit usahay imong pagbati. Why? Grabe. Gabiin na napoy bagong nag-viral among nakitaan. Galing ko datong bay, I think katanaw ram siguro to siya TV. Naray ni sulod, puk, gipusil, igustiyan. Anak, ang ulo na sad, kasakit nga paminahon. Grabe na kay panghitabo. No? Grabe na kaayo. Wanay ko kaluoy, brutal na kayo. Last week pag yun, nakita na ako, tung usa ka estudyante. Ngagikulata og maayo, puro babae na po'y nagkulata. Nga way luoy-luoy, grabe. Ako'y nasakitan nga nagtanaw. Nahuman na lang kong tanaw, grabe, nagampo ko kay di mawala ang kasakit sa akong kasing-kasing. Grabe, gikulatag mayo ang babae. Sa tulo, rapod, kababae. Brutal na kayo ang kalibutan karon. Grabe nang mupatay. Sa iyo na lang kaayo mupatay. Grabe na kabrutal ang kalibutan. Wagid na sayop kay ang kalibutan ga follow siya sa gisulat sa pulong sa Ginoo. Og ang maapektuhan kadtong mga tao way klarong relasyon sa Ginoo. So no, despisers of good. Ikaw karon makabalo ka. Lami ba nimo ang pagsimba? Kasi ay pugsunon pa kita simba pa. Kabalo ka nga kani nga mao nga butang. This is very good in the eyes of God. Pero sahay pugsunon pa ta. Tapi kay mong katupad ing naklaruha imong pagpangalakad sa Ginoo. Pugson, pagampo, pugson kinahanglan pang pugson pagampo, no? Usahay, maybe nay panahon kanuing ani ni pastor sig balik-balik ampo pa sa Bible. Because munay maayo nga atong buhaton matag adlaw. Based on my own experience, pag magkulang-kulang kog pagampo, kulang-kulang gyud ko. Mo gina ang tinuod. Kaya ang atong kusog sa pagkamatarong dili na ato impartisyon na sa Ginoo. Kay si Jesus lang ang tinuod nga maayo. Muna sa diyang si Jesus, yung gigamit yung pagkatao, sa diyang nainingon, maayong magtutudlo. Ningon si Jesus, no, ay kong ignang maayong magtutudlo. Usaray maayo, mao ang Dios. Kay ato nga panahon, nag-isgot si Jesus sa iyang flesh, sa iyang unod, siyang tawhanon. Siya ay mo paghuna-huna nga ang tao, maayo. Usaray maayo o ang Diyos. It means ang tinubdan sa tinuod nga maayo, ang Diyos. Munang inig, dool na to sa Diyos. Masuyop na to ang iyang pagkamaayo o mahimo tang maayo. Dili kita maayo kung walay impartition sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gitawag tag mga kulang-kulang. Despisers of God. Ayaw i-underestimate ang imong pagpangita, pagduol sa Ginoo matag adlaw. Kay ang tinuod dili ta maayo. Nakabat nahimo lang tang maayo tungod sa grasya sa Ginoo. Una, sa diyang gisave ta na gitawag justification. Gihimo tang matarong sa Ginoo. Dili na atong kaugalingong paningkamot. But next natong i-work out, kigitagaan ta niya og justification. Nahimo tang tarong, nahimo tang nadawat niya tungod kay iya tang gimatarong tungod siyang gibuhat nga sakripisyo. Ang next atong gibuhat is kanang word nga the moment gisave ta, ang next is sanctification. Sanctification. Usang sanctification, pagkabalaan. Og muna ang progressive. Muna natang i-work out. Anong kinahanglan ta magduol sa Ginoo? Because we need sanctification, ang pagkamatarong, o ang pagkabalaan. Kinahanglan na progressive na kinaya itong i-work out, Lord. Balaan ako kay ingon si Paul, ang mong alagad, akong unod makasasala gini. Di kay ni ganahan og mga butang nga espirituhanon, kay lahi iyang ganahan. That's why kinahanglan ang atong sanctification progressive. Progressive mo na usahay, pure imong una-una. Ayaw ampo-ampo pila ka adlaw. Di ba? Mabayrosan na pod atong huna-huna, atong pagpati. Ang sanctification is progressive. So, next, traitors, headstrong, kaya ulo no. Haughty, yun mo sabot. Lovers of pleasure rather than the lovers of God. Pilion ang lingaw-lingaw kaysa Diyos.
Ayaw na lagi na, di na maayo. Ayaw pagbuot kay malingaw ko ani. Kabantay ka? Tapi kay imong katupad ing nakumusta ka diha karon. Mao ni ang tinuod. Ug kinsa atong isgutan anak kitang tanan. Kay kasagaran, taas na tag panahon sa cellphone pero wa patay devotion. Kay ang cellphone makalingaw gid tinuod. Kaya kung iingon, tanan nimong gusto karon. I-open lang ang cellphone basta na kay internet, basta na kay data. Ipahog na tanan. Naatanang paborito nimo. I-open ang imong cellphone. Basta Android imong cellphone, gani, na kay internet or na kay data, tanan, mahatag na niya. Sige ingon, lovers of pleasure rather than lovers of God. Gipainumduman ko sa Dios ani gahapon. Dili lang nitong mga butang nga ginabuhat kundi apil di ay ta. Usahay, grabe na nimong lingawa, cellphone pero wa pa kay devotion. No? Tapi kay mong katupad na ay nagtago-tago diha. Tapi ka, naay panahon nga nalingaw na kag cellphone, nalingaw na ka pero wa pa di ay kay ampo gani, no? Nga ang pag-ampo gibalyo gina ni Jesus. The moment niya iyang gidala ang iyang mga disciples sa Garden of Gethsemane, iyag yung gingnan, pabilin mo diha, pag-ampo mo uban ako. Oh, idlakaw si Jesus. Paglakaw niya, pagbalik niya sa nitabo, gatulo ang laway. Kay grabe nang hinanok o katulog. Si Jesus, pukaw niya. Grabe. Dili gid mo kaampo bisan usa lang ka oras. Ingon si Jesus, dili gid mo kaampo bisan usa ka oras. Kagrabe pa ninyo, di ba? Ingon siya nga, matay ingon si Jesus, pag-ampo mo aron dili mo madaog sa panulay. Nganong sige tang pildi sa panulay kay ang question mark nato ang atong prayer life. Unsay giingon ni Jesus, matod pa sa mga Bible scholar, ang 1 hour nga prayer, pagpatay lang na sa imuhang kaugalingon aron mo daog ka sa mga temptation. Nya usahay maglisod gani tag 5 minutes nga prayer. Luoy gyud ka ita. Munang sayon na tang daog-daogon tinuod gitawag na tag more than conquerors, pero tingala ta nganong kita ang sigig biktima sa kaaway. Why? Because your time with God is not enough. Tapulan man kay tang muampo. Sa mo tagway problema, okay kayo, kauki sa kong kinabuhi, pero wa ka kay numdum, na kay unod nga makasasala. Kinahanglan na siyang imong ibabad sa presensya sa Ginoo para ma-feel nimo ang kalami sa pagpangalagad sa Ginoo. Sama sa mga lutuonon. The moment nga imong imarinit nimo maayo ang imuhang sudan, mas lami kaayo imong kanon. Munang naagay mga advice, okay, pwede, bisan 30 minutes lang, 1 hour. Samot na daw kung overnight, imarinate nimo, ay kalami na yun. It's simple. Ang atong Christian life, nagdepende sa atong pagbabad sa Ginoo. Makaintaw lami ang maday may mong Kristohanon. Pero kung wa gani ka na marinate pag maayo nga Kristohanon, munang ang pagpangalagad sa Ginoo, kadugang-dugang ra gid ni sa mga kuan, sa mga trabaho unako. Why lami? Di mo ma-experience ang kalami sa pagpangalagad sa Ginoo. Again, having a form of godliness, but denying its power, and from such people, turn away, ingon si Paul. Purma lang, nga Diyos nun, Kristohanon, pero wa kasinati sa kahum sa Ginoo. Denying, having a form of godliness, but denying its power. Nga, unsay tudlo ni Paul, palayuan ng mga tawhana. Likay na sila. Kaya ang espiritu anak manakod. Grabe si Paul, di ba? So again, mga igsuon ko, muni ang usa sa warning, nag-remind ni Paul sa atua. Uban sa gahom sa balang espiritu nga nag-empower niya. Let's move on, please. What people often pursue in life are, 1, money. Mauni ang mga butang nga ginapursog yun kanunay sa tao. Mao gina tan-awa na imong katupad kahilom-hilom ra na pero ang tinuod mauni. Usa nga ginapursog yun sa tao aning kalibutan na is money. Lipay kayo basta daghang kwarta bahalag wa kasimba. Bisag pwede ra gid untang mosimba pero daghang kwarta grabe diha na nimo mapati. Kungod kay ang gipursog yun, number 1, pinaka-common nga ginapurso sa tao aning kalibutan na is, number 1, money. Sala bang mahimong daghang kwarta? Dili. Sala bang maningkamot baka kwarta? Dili. Ang sala,
Kun ang imuhang heart mas murna puko sa kwarta, pero lukewarm imong love sa Ginoo. Kay ang gitudlo nato is higugmaa ang Dios labaw sa tanan. Pero karon i-check imong kasing-kasing. Unsa gi imong pinakagihigugma ang Ginoo? Kaya naman, taas kay kag panahon sa kwarta, pero kalisod mag-struggle kag hatag og time sa Ginoo. Gani mo na mailhan kay ang imong ginapurso sa imong kinabuhi, kwarta. Di why ka struggle sa bisan pag naigibati sa lawas, mo trabaho gyud. Why? Money. Pero pag malagad sa Ginoo, tingala ka bugat kayo imong kaugalingon nga mga lagad sa Ginoo because ang imong ginapurso is money. Amen. Kung giingon igsuon dili sala nga manginabuhi maningkamot nga mga kwarta, di gina sala. Ang sala kung imong nabati nga mas bugat na nimo ang para sa Ginoo kay masayo nimo ang pangwarta. Why ka struggle nimo ang pangwarta sa yugmata, abi pag ingon sa kwan, ugma sayo ta kay mo ni ana, overtime ta okay. Why ka struggle sa imong pagbati. Pero pag magisgot nagpangalagad sa Ginoo, pagduol sa Ginoo, pagkaslisod kay lovers ka ugma, ang imong ginapurso money. Money ang usa nga gi-remind. Common, ikaduha is pleasure. Lingaw-lingaw. Ibaylo ra nimo ang Ginoo sa lingaw-lingaw. Bahalag way klarong relasyon ng Ginoo basta kay lingaw-lingaw. Money kasagaran nga nagapan lihok. No. Naaman tuod sa church pero mugawas inighuman wa gani dalang mensahe. Why inigawas wa ka nakapamalandong unsa may pinakamensahe nimo nako Lord karong adlaw. Pleasure. Mas pilion nimo ang lingaw-lingaw kaysa Ginoo. Igsuon ko, one day kitang tanan mo atubang sa Ginoo. Munang ingon si Paul in 1 Corinthians, ingon siya igsuon, wa pagyoy nakakita, wa pay mata nga nakakita, wa pay dunggan nga nakadungog, wa pay huna-huna o kasing-kasing nga nasayod. Unsa kadako ang giandam sa Ginoo ni adtong mga nahigugma niya. Dili masukod ang giandam sa Ginoo sa mga nahigugma niya. Munang ingon si Paul, grabe, wa pay nakakita sa kadako sa giandam sa Ginoo ni adtong mga nahigugma niya. So muni ang kontra, pleasure. I-check imong kaugalingon karon kitang tanan, dili lang ni sa mga batan-on, kitang tanan. Usahay taas kitag time sa pleasure. Pero atong time sa Ginoo gatinga na. Next is position or power. Daghan gapatay karon. Daghang gaaway karon tungod sa position, tungod sa power. Position, power. Kalimtan ang mga relasyon, ang mga igsuon. Mag-away ang mga igsuon. Gaaway ang pamilya tungod lang sa position, tungod sa power. Mauni ang gapanghitabo karon sa kalibutan. Mauni ang common karon. Kaning mga tawhana tungod kay wa ni klarong relasyon sa Ginoo. Sunod fame. Pagkainila, kasikatan, Tagalog pakatanyagan, no? Pagkainila. Grabe mo ni ang usa nga gipaningkamutan pagmaayo sa mga tao karon. Mo ni ang upat kakumon nga mga butang nga mo'y gipurso sa tao aning kalibutana og nalimtan nga dapat ang number 1 nga ipurso dili sala umuabot ni sa imong kinabuhi. Pero dapat ang atong ibutang nga number 1 nga ipurso, si God. Ikaduha si money, si pleasure, si position, si power, ug fame. Si God dapat atong ibutang diha. Siya ang atong ipurso sa atong kinabuhi. So i-check imong kaugalingon karon. Kanang upat, butangin na sa taas, ug si God. Si God dapat ang atong unang ipurso sa atong kinabuhi. Ang kwarta, di pod pwedeng di ka maningkamot. Kay naapamantaan ning kalibutana. Pero balik ta, si God yun dapat ang number 1. Tagpikay imong katupad ing na, si God dapat ang number 1 na ipurso nato. Si God dapat ang number 1 nga atong ipurso. Na may panahon nga, burag malikoy ta, balik. Lord, ikaw yun, number 1 akong ipurso. Ikaw yun. Kaya na may panahon na atong kinabuhi, makaana ta, balik na sad. Balik. Okay? So, next. Scripture reminder.
If we live to the Lord. Na number 1. If we live to the Lord. Kung buhi pa ta karon, mabuhi ta para sa Ginoo. Amen? Dapat masabta nato ni kay kung masabta nato ni tingala ka ang imuhang future dili na ka magsigig struggle. Lord, nabuhi ko Lord para nimo. Nabuhi ko Lord para wala ko nabuhi Lord para sa kwarta. Nabuhi ko para nimo. O giyahi ko Lord since buhi pa man ko nanginahanglan ko kwarta. Tabangi ko Lord nga kani nga kwarta ako ang maangkunan nga mahimaya ka Ginoo. So muni, if we live to the Lord. Tong ingon ani atong principle sa pagkinabuhi, wala nay struggle. Why? Para man ko sa Ginoo. Bisag unsay mo abot sa akong kinabuhi, Lord, kauban ka nako, tabangi ko, niabot ko ani nga struggle karon. Naay challenges Lord. Pero kaya nimo ni Lord. Tabangi ko Lord, ma-overcome nako ni. So it means tanan, balik ka sa Ginoo, Lord, tabangi ko. Tabangi ko. And last Friday nag-enjoy mi sa among sharing. Naay nag-share nga. Grabe ang yang since gi-encourage mga pila ka weeks nga balik ta sa atong basic no, tong among encourage kay nagpray ko gignan ko sa Ginoo nga encourage pagbalik ang mga leaders back to journal. It means journal dili nimo i-miss ang matag adlaw nga dili kakaon imong espiritu sa pulong sa Ginoo. Tila naa kay word ug sa diyang ilang gi-feed, ilang gi-consistent unsay nahitabo na iniabot nga challenge pero na-overcome nila tanan. Dili sayon to nga challenge pero na-overcome. Why? Tungod kay before na niabot nga challenge, naa na sige pahinumdum ang Ginoo mao ni. Kapahinumdum so pag-abot na ready siya. Nitingog ang unod, gustong manumbat ang yang unod pero naay ni pugong. Wa gyud. Nahuman ang nasulbad ang problema nga way mga damages sa pagbati. Nganuman, grabe, yati man ang kaugalingon. If we live to the Lord. Kaya ba nimo ni karon nga i-convince imong kaugalingon? If you live to the Lord. Felix, if you live to the Lord. Convince imong kaugalingon karon. If I live to the Lord. Wag struggle ang kinabuhi. Next, if we die to the Lord. Kay ato usa sa mahitabo sa atong kinabuhi, 99% moagi man tag kamatayon. Nganong 99 lang? Kay ang Bible nag-ingon, kung maabtan ta sa pagbalik sa Ginoo nga buhi pa, kitang mga buhi pa, di na moagig kamatayon. Ingon ang Bible, sama sa pagpamilok sa mata, ingon anak kapaspas, ang atong lawas nga madugta, ilisan og lawas nga dili na madugta. Munay promise sa Ginoo. That's why 99% lang moagi tag kamatayon. Kay kung maabtan ta og pagbalik sa Ginoo nga buhi pa, di na ta moagig kamatayon. No? So, unsa nito? If we die to the Lord. Munang si Paul, wagi ka struggle ni Paul. Ingon si Paul, but for me, to live is Christ, and to die is gain. Wagi siya nahadlok anong mga butanga. Kita, Lord, mamatay ni ko ani Lord, wa nay bugas Lord. Di ba? Sa daghan kay tag, Lord, patay na gyud ko ani Lord, patay na gyud mi Lord, kanang problema, mamatay na gyud ko ani. No? Pero ingon ang Paulo si Ginoo, ingon si Paul, no? Kung mamatay man gani ta, mamatay ta nga naa sa Ginoo. Muna giklaro ni Paul, kung mamatay man gani ta, make it sure nga namatay ta nga naa sa Ginoo. Amen? Kung mamatay man gani ta, i-make it sure nato, mamatay ko Lord nga naa nimo. Kaysa mamatay tang wala sa Ginoo kakuyaw. Daghan na ba kayo pagtulunan og daghan baga na kayo ron? Kanang ilang gitawag og once you save, always save. Na ako kanunay mga nakaistorya. Siya pastor tuo ka ana. Ako wag gyud ko motudlo ana sa church kay kakuyaw ana. Once daw maluwas ta, bisan pag magpakasala ka, luwas na gidaw ka. Why? Kay ang kaluwasan daw gihatag na sa Ginoo. Ang Ginoo daw dili buang-buang nga kung muhatag iyang bawion. Grabe nga pagtulunan mura pug kag motuo. Nga unsa di gihatag sa Ginoo, imo na. Kay gihatag man niya ang kaluwasan, di na daw na niya pwedeng bawion. Grabe nga pagtulunan. Mutuo ka na. That's why daghan na king relax karon sa pagpangalagad sa Ginoo.
But unsay giingon sa Bible? Kung magkinabuhi ka sa unod, mamatay ka gayon. Pero kung magkinabuhi ka sa espirituhanon, musangpot kini sa kalinaw ug sa kinabuhi. If you live according to the flesh, you will die. Unsa man ang word nga die? You will be separated from God. Bisag naa ka sa Ginoo, pero ang imong pagkinabuhi, unsa kay unod, Galatians chapter 2, ang atong unod, ang gusto ana is sala. Basahan ninyo Galatians chapter 2. That's why ingon ang Bible, sigig away si unod ug si espiritu. Kaya ang gusto ni unod, musupak si espiritu. Ang gusto ni espiritu, musupak si unod. Munang giklaro ni Paul, gitubag niya, pag-abot sa Galatian, ingon siya, kay kadtong sayon kay pag-ila ni adto mga tao nga nagkinabuhi sa unod nun or tawhanon. Makita kini sa pagdinumtanay, tanan-tanan, basahan lang na ninyo diha. Insya, sultihan ko kamo karon nga ang magbuhat niining mga butanga, walay luna sa gingharian sa Dios. Kinsay gistoryahan anak ni Paul, dili mga unbeliever, kundi mga Kristohanon sa Galacia. Manang ayaw mugtuwa ng iyon nga, once naluwas na ka, gitagaan tagkaluwasan sa Ginoo, bisan pa daw magbalik ta sa kasalanan, luwas na kita kay gihatag na gidaw na sa Ginoo. Naana daghan kay na karon nga pagtulunan. So again, if we die to the Lord. Lord, mamatay manggani ko. Mamatay ko, Lord, nga naa nimo, Lord. Mamatay ko, Lord, nga imo, Lord. Nga naa ako nimo, Lord. Muna'y dapat atong kadukan na sulat, Hebreo, chapter 2, unsay giingon sa Bible, pagka makalilisang gayud, kung mahulog ta, gikan sa kamot sa Ginoo. It means, pwede kang naana sa kamot sa Ginoo, pero ingon si Paul, pagka makalilisan, it's a greatest tragedy na you are already in the hand of God, pero mahulog pag gihapon ka. Natalian si Paul, natilawan na gud nimo ang kaayos sa Ginoo. Unya mo biya pag yung kaniya. Siya pagkadako nga tragedy kung mahimulag, mahulog pakagikan sa kamot sa Ginoo. Isuon ko, mamatay ta nga naa sa Ginoo. Amen? Namatay i-fight, mamatay ta para sa Ginoo. Kay mumagin atong padulngan. Okay. Sunod, therefore, no, kung nag-conclusion si Paul, no, muna siya ang context, ang pinaka-main nga, pinaka-center of idea sa verse 8 sa Romans chapter 14. Ingon siya, therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Atong sigurohon, nga buhi tagpatay, iya ta sa Ginoo. Amen? I-convince mong kaugaling karon, Lord, imo na ko, Lord. Imo na ko, Lord. Kung naamagani ko'y mga butang nga makapahimulag nimo, Lord, pasaylo ako. With all of my heart, Lord, sorry, pasaylo ako, Ginoo. Imo na ko, Lord. Ang kuna ko, Lord, imo na ko ako nag-surrender. Akong kinabuhi nimo. Munang ingon si Paul, therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Amen? Iyan na ta sa Ginoo. Amen? Let's move on, please. Romans 14, the last verse sa Romans. Tulo ka verse, gihatag niya nako gahapon. 9, Christ died and rose again for this very purpose. Nga doon di ay nabanaw si Jesus Christ for this very purpose, to be Lord both of the living and of the dead. Nga nung nabanaw si Kristo, tungod aning nga hinungdan, tungod aning nga katuyuan, aron mahimo siyang Lord sa mga buhi ug sa mga patay. Nabanhaw si Kristo para mahimo natong Lord ng mga buhi ug mahimo po siyang Lord sa mga patay. Kay di man gyud totally mamatay ta. Once ma-expired atong kinabuhi aning kalibutana, mo follow man ang sunod nga kinabuhi. Ini kamatay nato diri kung di pa ta maabtan sa pagbalik sa Ginoo, no, duha ang atubangon sa tao, eternal life or eternal condemnation. Duhay padulngan, eternal life and eternal condemnation. Pero ingon si Paul, nabanhaw si Kristo again for this very purpose, to be Lord both of the living and of the dead. Nga ang iyang pagkaginoo, dili lang taman samtang buhi pataan ng kalibutana.
Human sa atong kinabuhi aning kalibutana, magpabilin gihapon siyang Ginoo sa ato nga kinabuhi. Amen? Amen. Let's move on, please. The very purpose Christ rose again is to be Lord both of the living and of the dead. Let's move on. Colossians 3:2. Muna yung sige ingon ni Paul, set your minds on things above, not on earthly things. Mauni kanunay ang lingla sa atong kaugalingon ug sa kaaway. Kay usahay di na takahuna-huna kanang giingon, isit imong una-una sa mga butang nga naa sa taas. Unsa nang naa sa taas? Mga butang nga iya sa Ginoo. Di na takahuna-huna nganuman kay nasit ang atong una-una sa mga butang nga kalibutanon. Pag naay mo pasakit nimo, unsay sige bisita sa imong una-una, kadto siya. Nalimtanan nimo ang naa sa taas. Munang ang gitudlo ni Jesus, pasaylo ah. Kay once we gi-forgive na nako ka, it means di na ka magsiguna-huna siyang gibuhat. Pero pag magsige pagkaguna-huna gani, ang tinuod wa pa nimo nahatag ang tinuod nga forgiveness. Munang si Paul ingon siya, ay sige guna-huna sa mga butang nga kalibutanon. Apil on sa imong kanon, imnon, tanan mga butang. O tanan ba nga makapugong nimo nga mamalandong ka sa pagkamaayos sa Ginoo. Unsaon nimo pagpasalamat, unsaon nimo paglipay ang Ginoo, unsaon nimo pag-serve ang Ginoo. Usay wa man tayo una-ana. Kaya nga atong una-una kanunay kalibutanon. Munang si Paul ingon siya, set your minds on things above. Isit, di ba? Isit. No, like example sa kuang sakyanan akong isit sa 98.70. So inig open ako, i-volume nako ang mutingo, ang mugawas diha mga kanta nga para sa Ginoo. Christian station na siya. 98.70. Kinalang isit na ako. Pero isit na ako diri sa lain nga mga station. Tuwa dito tong budots nga mga kanta. So akong isit sa 98.70 para inig magdagan ang sakyanan as long as makuha pa ang frequency, ang akong madunggan diha is worship song. So karon asa man nimo gisit imong una-una. Sample na karon diri. Pero ang imong una-una gisit nimo sa gawas. Asa ka may maniud to karon sa kay laming kanon, di ba? Dugaya ani ni pastor humagwali nga magpaluin ni adto na mo didto mo lingkod mi mo order pa mi lutuon pa unsa naming oras ani makapaniyo to. Ikaw ray nakabalo asa nimo gisit imong una-una karon. Imo bagyong gisit karon sa mga butang nga espirituhanon. Asa nimo gisit? Manayon si Paul, isit lagi imong una-una sa mga butang nga langit nun, ayaw sa kalibutanon. That's why, sulay ragod, pag nakasit sa mga butang kalibutanon, sige kang disturbo. Disturb ka sige. Why? Makadisturb man yun ang kalibutan. Kaya di man imperfect man ang kalibutan. Pero isit mo sa mga butang iya sa Ginoo. Okay. Ingon sa sa Bible, musangpot ni sa kinabuhi o kalinaw. Amen? Amen. So, tapi kay imong katupad, ing nasulbad na ang atong mga struggle. Isitra di ay nato atong huna-huna sa mga butang langit nun. Kay atong huna-huna, kawaton man sa kaway. Luoy kika, di ba? Tanawa ron imong kinabuhi na. Muabot na to, kabalok ka. Dako ra ba kayog bayro nun ang kuryente karon? Gabi, di ba? Yung sa'y dakog bayro nun karon, tingala ko. 4,000, nisakag, almost 7,000 ang kuryente. Gireading na ako, aman kaabot ani amo ang, pero nga nun abot ani, sigdi na lang. Ingon maanani, grabe ka dako, ni times 2 ang bayro nun sa kuryente. Diba? Makareklamo ka ba? Pero maumang yung billing, watay mahimo. Kay putlan man putal, iso ng pagwa na kuryente. So, manang isit nato sa mga butang nga iya sa Ginoo. Lord, ikaw na'y bahala. Lord, imo akong kinabuhi. Therefore, Lord, sagot ko nimo, Lord. Okay, next. Philippians 4:8. Unsay giingon? Therefore, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Pino si Paul? Ingon si Paul, and now their brothers and sisters haras. Walay pili tanan. Babae maglalaki nga naa sa Ginoo. Ingon siya, one final thing. Imagine, one final thing. Unsay buhaton? Fix your thoughts on, asa na to i-fix atong una-una? On what is? Click. True.
what is true, honorable, and right, and pure, and lovely, and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Ingon si Paul, one final thing, brothers and sisters, isit imong una-una sa mga butang. True. Unsa may counter, unsa may opposite sa true? False. Ang kalibutan og ang yawa sige panghatag og false. Oh, luoy ka, di ba? Tanawa. False. That's why ma-disturb ka. Pero ingon si Paul, ayaw, isit imong una-una sa true, one final thing, ingon si Paul, isit imong una-una what is true. So karon ka na naas imong una-una, true or false? Duha ra ba gina, true or false? Pili ra gyud ka sa duha, true or false? True or false? Pero si Paul nagtudlo siya, true ang pilia, ayaw ng false. Inig-exam ninyo, puro true inyong answer ha. Ang estudyante. Diba? Sa lahi itong sa eskwelahan, lahi ning sa Pangginoo. It means, uy, di man ni true. Nga naman akong huna-huna, gahuna-huna, magbatian ni niya. Kung nakasala siya, dili man siya nako mga tubang. Kanimo man, Lord, nga nung ako mangdauto na akong pagbati niya. Ang imong gitudlo na ako, forgive. Ah, okay, Lord. True. Mo forgive ko niya. Wala ko'y karapatan, Lord, nga mag-hold on sa iyaha. Surrender na ako ni mo siya, Lord. Tapi ka imong katupad ing nasuri na pinasaylo ay nata. Gipasaylo na nako ka, pasaylo anasad ko. Tapi ka imong katupad. Kay hangtod dili nimo na isitol sa true, ang imong sa mga butang nga iya sa Ginoo, di mahuman imong struggle. Di mahumana. Honorable. Ikaduha pa gid honorable, no? Nagtestimony namo last Thursday. Or the other pa man siguro tong Thursday. Oh, ngano man di ay. Ana siya, pag-ingon nga, wa kay bahin ha. Siya, okay. Diba? Sitol yang una-una, wa siya nagstrago, wa siya gasigig imot-imot, luuyan ako. Pilaon ta to kamilyon, wag yung kabahini. Iyang gisitol, okay, Lord, ikaw ang tanan alang nako. Ikaw ang tanan alang nako. So sitol yang una-una, imo ha, pila ra na kalibo, ya, milyon ang hisgutan. Pero bahala lang, Lord. Ikaw ang tanan. Di na ako na madala, Lord, di mo, Lord. Kung di sila, okay ra po, Lord, basta ikaw na anak ko. Sitol imong una-una, di, malinahon ka matulog, hagok pa ka. No? Munang lamiking katulog, alas 8 pa, katulog na. Kaya, may ladalang struggle. Diba? So, una-hunaa ang mga butang tinuod, honorable, right. Kaya na'y panahon, dili day right sa tubangan sa Ginoo. Kaya imong gihuna, ako ning right. Surrender na sa Ginoo, Lord, unsa may right ani, Lord. And pure, and lovely. Lovely. Wow, lovely. Narabay biscuit nga lovely. Admirable. Admirable. Muna una-una. Sa think about things that are excellent and praiseworthy. Click, please. What is occupying your mind right now? Unsa may nakapuno sa imong huna-huna karon? Kadtubang true, honorable, admirable, and so on and so forth. Mauba na, try daw, check imong huna-huna karon. Kay ingon si Paul, kaning butanga, muni ang excellent, o ang ayang daygon, nga maghari, makapuno sa imong huna-huna. But muni ang pangutana, what is occupying your mind right now? Unsa may nakapuno sa imong huna-huna karon? Ang mga butang ba nga pure, true, right, lovely, honorable, admirable? Kana ba? Click. Are those thoughts excellent and praiseworthy? Kana bang naa sa imong huna-huna karon o kana bang imong gihuna-huna karon? Excellent ba na ag praiseworthy before God? Dili lang kay, excellent man nig praiseworthy sa akong kaugalingon. Pero how about sa atubangan sa Ginoo? Excellent man na siyang atubangan o praiseworthy ba before God? As He has instructed us. Nagi-instruct ang Ginoo nato. Nga kung naamay dapat makapuno sa atong huna-huna, kadtong mga butanga. Please click. Isaiah 26:3. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Wow, ninduta. Kung sa giingon diri, palayo kong click. Kung sa giingon diri, we will experience perfect peace
when our minds are truly fixed on Him. It doesn't matter unsay gipangitabo sa imong palibot. Pero kung ang tinuod nimo una-una nakasit sa Dios, ingon siya, you will experience perfect peace. Nganong dili maka-peaceful karon? Kay ang imong mind wala gyud totally nakasit sa Ginoo. Bakakon ba ang Dios? Dili. Kinsay nag-ingon? Siya, Isaiah. Nga kinsa tong huna-huna nga naka-fix sa iyaha, makaisinati og perfect peace ayang kinabuhi. Grabe, no? Dotsoy tingala ka, balik tagkadali sa Book of Revelation, si Polycarp. Sa diyang si Polycarp, kay grabe ka, kainit nga nangalagad si Ginoo. Grabe ka bold nga muwali sa pulong si Ginoo. Sa initabo, gidakop siya. O gisilutan o kamatayon. Unsa nga klase nga kamatayon, kinahanglang sunugon. Pero sa diyang gisunog siya, gawander ang mga nagsunog. Kay samtang gisunog si Polycarp, ilang gitutukan ang panagway ni Polycarp. Wala nila nakita nga nagisakitan sa kayo. Kundili, nagpataas sa kamot, nga nag-worship sa Ginoo, samtang si Polycarp ang iyang lawas gikaon sa kalayo. There is perfect peace kung ang atong huna-huna tinuod nakasit sa Dios. Kinsay nag-ingon dili tao, ang Dios mismo. That's why we are always disturbed from time to time, kaya ang atong huna-huna wala gyud totally nakasit sa Dios. Please click. Ingon si Buddha, atong kuhaon ning maayo kang nakakang Buddha, ay lang yung simbaha si Buddha. Si Buddha is usamang guna siya ka giila nga sa ilang time philosopher, bright. Pero ang nahitabo sa China mo na may ilahang himuan og Buddha, di ba? Pero naapoy good kang Buddha. Ingon si Buddha, what you think, you become. Unsay imong gihuna-huna, mahimo kang ingon ana. Kung gahuna-huna kag kalagot, ang imuhang lawas i-operate ni kalagot. Tao ka nga naglagot. What you think, you become. Unsay imong gihuna-huna, mahimo kang ingon ana. Ikaw na. So karon unsa may imong gihuna-huna? Kung dili ang Dios imong gihuna-huna, naa kay laing gihuna-huna. O kung ang imong gihuna-huna mauna, maogyog ka na. Mauna ikaw. Sunod, what you feel, you attract. Unsay imong gibati, kanang imong mo attract na nimo. Mo man imong nabati, mo imong na feel, di ba? That's why mo attract. That's why salamat sige nakaroon nakuha nako inyong attention because nabati nako. The moment gistoryahan ko sige kani nga message, buhi kaayo. That's why samtang nag-share ko diri, nakita nako sa inyo, buhi pud mo kaayo. Because that's mo na akong nabati karon sa akong sulod. Ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo nga dapat niyang siya atong pukusan sa atong siya atong ipurso sa atong kinabuhi. So what you feel, you attract. What you imagine, you create. Ingon si Buddha. Unsay gisigi nimo huna-huna, munanay imong buhaton. Unsa may sige nimong gihuna-huna, munay imong buhaton. Kung wa kay panghuna-huna sige pang Ginoo, di gyud ka ganaha Ginoo. Kaya ang imong gihuna-huna lahi man. So it's a warning. Isit nato, unsa giingon? Isit nato atong huna-huna sa mga butang iya sa Dios, mga butang naa sa langit. Naa sa langit. Next, biyat ang Buddha. Conclusion. Today, God teaches us to stand for what is truly matters in life. From now on, let's stand for what is truly matters in life. Number 1, live for the Lord. Muna yung pinaka-importante, live for the Lord. Ikaduha, die for the Lord. And the last one is, we are for the Lord. Amen? Paka na to ang Ginoo. At this point of time, pwede ba ta makapamarog karon? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, O Jesus. Thank you for your grace, O Lord. Pasalamati ang Diyos sa abundansya nga grasya nga atong naangkunan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, Holy God.
sukat sa sinugdanan. I-asher imong kaugalingon karon pagduol sa presensya sa Ginoo. O kanimo namug na ang tanan, niabot ang kahayag, o kanako nagdan-an, imong trono gibiyaan, aron ako ang kapalagan, dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabag-uhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus, ikaw ang pulong, sukat sa sinugdanan, o kanimo namug na ang tanan, niabot ang kahayag, o kanako nagdan-an, imong trono gibiyaan, aron ako ang kapalagan, dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabag-uhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may kabag-uhan, sa ngalan mo may kadaugan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus. Hallelujah. Worship ang Diyos. Yes, Jesus. Ikaw ginawa Yes. salib kaniya at dagat kagahom, mahimo kang anak
ngalan mo may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Noon. Hallelujah. Thank you, Lord. Surrender tanan sa Ginoo karon. Anything nga mga kabugaton nga imong gidaladala, isitol tanan karon sa Ginoo. Ibalik pagsit ang imong una-una sa mga butang nga iya sa Ginoo. Ibalik. Surrender tanan sa Ginoo. I-surrender tanan sa Ginoo. Oh, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. From now on, i-fix imong una sa mga butang nga iya sa Ginoo. And start to pursue sa mga butang nga iya sa Ginoo. If we live to the Lord. If we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we are for the Lord. Walay laing pinaka-importante sa kinabuhi sa tao. Ang kinabuhi nga naagid tinuod sa Ginoo. Because everything that we have right now, the beauty that we have, the position what we have, everything is temporal. It's just a temporary. But pinaka-importanting butang ang Ginoo, because He is eternal. Og nag-promise siya og eternal nga butang sa atong kinabuhi. Eternal life ang iyang gi-promise nato. Eternal life, igsoon. Balik ta sa pagpurso sa Ginoo. Ayaw panglingla sa kaaway ug sa imong unod. Balik sa pagpurso sa mga butang tinuod. Pure, admirable, lovely, trustworthy, tanang mga maayong butang. Dapat mo na makaposisyon o balik sa atong una-una karon. Father God, we thank you so much today. We thank you for your word. We receive your blessing right now. Muuli mi, Lord. Lord, among una-una, imong gi-purify, imong gi-sanctify. Among mga kasing-kasing, Lord, at the same time, imo na pong i-purify o i-sanctify. Lord, among gi-receive ang forgiveness. Among gi-receive ang holiness. Among gi-receive, Lord, ang mga butang pure, true, lovely, trustworthy, admirable, O God. Tanang mga maayo nga gikan kanimo. Among gideklarar mo'y magpuno kanamo karon, Ginoo. Salamat sa imong mga pulong. And today, we choose, O Lord, to forgive sa among isig katao nga nakasala kanamo. O kang kami po nakasala sa among isig katao, nangayo po may kapasayloan o ilabi na diha kanimo, Ginoo. Salamat kang imong gugma mo'y maghari sa among mga kasing-kasing karon. Thank you, Lord. We receive healing right now, deliverance and empowerment. Thank you in Jesus' name. Amen o amen o amen. Pakpakan na to ang Ginoo. Praise God. Hallelujah. Makabalik ka sa atong mga lingkuranan. O akong ihatag ang panahon sa atong igsuon nga na-assign nga maoy mag-encourage sa atong dukang karon sa giving. Hello. May buntag sa tanan. Good morning. Good morning, no? Thank you for the word by Pastor, no? Gingon dito nga, if we live for that's the also with us nga, if we give, we also give for God, no? Nindot tanaw, no? No? Nalagay kamay nga share.
dito ni sa panahon ni Abraham, no, nga dito giingon nga I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing to others. I will make blessed those who bless you, and whoever curse you, I will curse, and all families on earth will be blessed through you. No? Highlight diri nga that's why you are blessed today. You are blessed today because you are called to God to be blessed others. No? That's why you are blessed because you are called to be blessed others pa, no? Gihimo ta sa Ginoo nga mahimo tang pipe, no? Like a flower ba nga imong gitubigan ang flower, no? Nagagi siya sa tube, no? We are the tube. Gigamit ta sa Ginoo para mo-bless sa others pa. That's why you are blessed, no? To bless others, no? Pareha kang Abraham sa una, no? No? Ningon si Paul dito sa Acts 20. Ningon siya dito nga we are blessed by si Paul ni blessed by his own hard work ba and to bless others, no? Bless siya tungod siyang kaugalingon kay gi-bless sad siya sa Ginoo. And that's why naghandle siya og people, naghandle siya og church o naka-bless siya sa uban, gigamit siya sa Ginoo ba nga ma-bless ang ubang katawhan dito sa sa Ephesus, no? Ningon siya dito nga wala ko nangayog, wa ko nag-commit og any gold or silver sa inyong tanan. Nana siya si Paul dito nga kibaw mo tanan nga ang kaning akong kwarta is through my hard work and to support my companions. Nana siya, no? Ningon siya dito, no? No, that's why we use our lives to bless others. That's why we are blessed today, no? Every day is a blessed man, no? Tagadlaw, we are blessed. No, so that's why we are called. That's why you are blessed today because you are called to be bless others, no? Ay naot nga masabtan niyo tanan nga nganong bless mga karon kay you are called by God to bless other people, no? So that's why if we live for the Lord, and if we give for the Lord with all our hearts, no? So thank you, no? No, that's why today. No, so minaot tanan, no? Dili man importante kung unsa ka gidako nimong yatag, no? Ang gitanaw sa Ginoo is imong heart gid ba? Imong heart, no? Fully hearted ka nga, Lord kani more din ako makaya, Lord. This is all your glory man, Lord, no? I'm doing this for you, Lord. No. That's why, Lord, today we pray, you know, Holy Spirit, Lord, we thank you, Lord. We bless you. We bless us, you know, Holy Spirit, Lord. We ask your blessings, you know, Lord, upon of us, you know, Jesus. Use our lives, oh God, Lord. As we bless others, you know, we continue to bless others, oh God, Lord. That's why, Lord, we came to you today, you know, Lord, and we show our giveness, you know, Lord, as we give you today, you know, Lord, with all our hearts, you know, Lord. Use our life, you know, Lord. Use our life, you know, Lord, to bless others. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Solid rock, you are the center of my focus, Jesus. Mayang buntag sa tanan akong mga igsoon sa Ginoo. Mayang buntag. Ang mensahe ni Pastor karong buntag nakaigo gyud para sa atong tanan. What do you really fight in life? Sa may inyong gustong kinabuhi? Kalibutanon or para sa Ginoo? Okay.
apil ta tanan, dili lang sa inyo, kitang tanan may goane. Ang kwarta, nanggit, na Ginoo, na kay kwarta. The more you look for money, lalimtan ni mong Ginoo. Power, adi na nato, una-una ng mga nasa taas. Atong kaugalingon, na kay gamay kwarta. Manggit, kapag dugag kwarta, nakalimot ta pagpasalamat sa Ginoo. Pasalamati kanitanan dili sa ato. Kanitanan gamhanan sa Ginoo. Usa gamay nga grasya, ayaw gyud kalimot. Thank you Lord. I'm blessed what you have given to us. Ayaw gyud kalimot ako maigsoon. Sa giingon, if we live for the Lord. If we die for the Lord. So neither we live or die, we all belong to the Lord. So busa, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfection of our faith. Amen. Amen. Ako na ikso. Okay. For our first timer, si Josepina. O nakoy sige makita na nagbalik sa doktor din sa church. Sa nalimot lang ko sa ngalan. Cherry, Cherry. Kanomdom na ko, Cherry. Welcome back. In behalf of the Bright Morning Star, we are so blessed sa inyong presence in serving our Lord Jesus Christ who died for us. For our weekly schedule, the same schedule as being posted for the Monday up to Saturday activities. May buntag sa tanan. Pagpaka nato once again ang ginauban sa kinabuhi ni Kaptoy. O sa atong mga elders sa church. Hallelujah, praise God. Nalipay bang tanan karon? Amen. So, I think atong announcement, wala may mga additional karon nga semana. So, let's go back. See you tomorrow, mga leaders. No, kita-kita ta ugma sa gabi, 7 o'clock, no, sa mga Monday, no. Dayon, pero mas maayo ayog abot lon. Sani? Alas 7. Kay kung maabot yung alas 7, imong panihapon dito na sa alas 9. Maabot yung alas 6, manihapon na dahil. Kaya na pagkaon. Okay? So, I think wala na ilain ng mga additional ng mga announcement. So, again, salamat sa matag-usa, sa among mga bisita, o sa munikaihan ni Mami Arcelia, si Sister Cherry, uban siyang anak. Thank you sa imong pag-join na mo karon sa pag-worship sa Ginoo here in BME's compound, BME's family. Salamat sa Ginoo tanan from mga elders, tanan nga mga leaders, tanan nag-involve sa church. Salamat sa inyong matag kinabuhi. Let's stand up, no? Ato ta sa pagpasalamat sa Ginoo, closing prayer. Hallelujah. Thank you, Lord. So ato ta sa pagpasalamat sa Ginoo before ta mo uli. Again, make it sure that today ang atong kinabuhi, imong kinabuhi, atong i-make it sure nga para gid ni sa Ginoo. Ug iya ni sa Ginoo. Hallelujah. If naman kay mga gidaladala nga kabugaton, again and again, dili na kabubuton sa Ginoo. Just surrender everything to the Lord. Go back to the Lord. Kay nagsugo siya, ingon siya, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Na may mga kabugat, surrender lang sa Ginoo. Surrender tanan sa Ginoo. Kung padayon pagpanawag niya because kaya ka nga tabangan sa Ginoo, anak nga sitwasyon. Kay nag-promise siya sa iyang pulong, sangpita ako kay tubagon ko gayud kamo. Akong ipadayag diha kaninyo ang mga kahibulungan o katingalahang mga butang. Nasukad, masukad, wala pa ninyo masinatiin. Father God, we thank you today. Salamat sa imong presensya. Salamat sa imong ngalan, Lord Jesus, that truly there is power in your name, Lord Jesus. The moment yung nag-fellowship mi karon,
mentioning your name, Lord Jesus, several times. I believe today, matag-usa nga nakaron, na ay release nga nahitabo sa matag-usa, na ay healing nga nahitabo, na ay freedom nga nahitabo sa matag-usa, na ay empowerment, Lord, nga nahitabo sa matag-usa, Ginoo. Salamat among atubangon ang another nga semana sa among kinabuhi, nga dili sa among kusog ug abilidad, kundi uban kanimo, Ginoo, uban sa gahom sa imong balaang espiritu, Ginoo. Ug salamat, O God, again and again, nga among kinabuhi para ninimo. Lord, whether we live or die, we are for you, O Lord, para minimo, Ginoo. Salamat kaayo among gi-receive ang tanang panalangin karon. O Lord, mauli mi, Lord, nga ang panalangin nga among naangkunan ma-impart namo sa among kauban sa panimalay. Salamat kay Ginoo. Again, among gi-commit kanimo ang among tibok na semana. Thank you in Jesus' name. Amen og amen og amen. Happy Sunday to all of us once again. Igsoon. God bless.